Nagising na naman ako. Panibagong araw na naman ang buhay ko. Ngunit, bakit kaya ganun ano? Imbes na maging masaya ko ay parang mas gusto ko pang hindi magising sa araw na to. Napabuntong hininga na lang ako habang iniisip kung anong klaseng buhay ang natatamasa ko. Ang isipan ay napupuno ng mga tanong, bakit ganyan? Bakit ganito? Hindi ko na malayang nabasa na pala ang aking mukha. Nabasa ng mga luhang nakatakas sa aking mga matang sobrang pagod na. Sobra pa sa sobra. Ganito na lang ba palagi? Bago matulog sa gabi, pagkagising sa umaga, iiyak na lang nang iiyak na para bang walang katapusan ng sakit na aking nararamdaman. Ayoko na ng ganito. Sobrang nakakasawa na. Napakahirap ng sitwasyong ito. Gusto kong isigaw na suko na ako pero paano? Paano ko maisisigaw kung ang isang katulad ko ay hindi malaya at nakakulong sa isang kwartong hindi alam kung mabubuksan pa ba? At sa oras ding yon, ang bagong umaga ay napuno ng paghikbi. Ang aking mukha ay napuno ng mga luha at kahit anong pilit na lagyan ng mukha ng ngiti ay wala rin akong napala. Imbis na bumangon ay napahalukot-kip ako. Kailan kaya matatapos ang lahat ng tono? Kailan kaya ako ngingiti, sasaya? Kailan kaya ako magiging malaya at makakahanap ng tunay na pahinga? Anak, tumahan ka na. Nagulat ako nang marinig ang nasabing kataga, sino ka? Tanong ko na puno ng pagkabahala, ako ito, ang iyong ama. O Diyos ko, kayo po pala, saad ko at pinunasan ng mga luha. Kayo'y naparito, ano po ang iyong sadya? Sa mga labi mo na mismo nagmula, ako'y Diyos mo. Pero bakit puno ng pagkabahala at lungkot ng iyong puso, ganun na ba kaliit ang pananampalataya mo? Natauhan ako nang marinig ang mga iyon galing sa Diyos. Kasabay niyon ay bigla kong pagsisisi, O Panginoon, ako'y iyong patawarin, sapagkat masyado kong nadala na nasasaktan kong damdamin kung ako'y Diyos mong pinananampalatayaan. Bakit may lungkot ang iyong puso? Hindi ba't sa akin ay puno ng ligaya, kapahingahan at pagiging malaya ngayon, anak ko? Tunay nga bang tinanggap mo ko? Ako'y natahimik na lamang pagkatapos magsalita ng Diyos na ngayon ay nasa aking harapan. Bigla rin akong naguluhan at ang tanong ng Diyos ay pabalik-balik sa aking isipan. Tinanggap ko nga ba talaga ang Diyos? Dahil kung oo, ba't ako nalulungkot? Ba't ako nalulugmok sa kadilimang hindi ko alam kung meron pa bang katapusan? Ang mga luhang aking kaninang pinunasan ay ngayon nagbabadya na namang umagos mula sa mga matang makikitang pagkapagod at pagsisisi sa mga naging desisyong hindi mabuti. Aking Panginoon, ako'y patawarin, sapagkat imbes na magtiwala sa iyo, ako'y agad na sumuko. Patawad aking Ama, patawad kung kwestiyon kita. Sa mga oras na iyon, hagulhol na lang ang aking narinig galing sa isang ako na puno ng pagsisisi dahil sa hindi nagtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok. Sa harapan ng Diyos, ako'y nagpakababa, tumangis, humingi ng tawad. Aking Ama, pagod na po ako. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin at dahil doon nasirang pananampalataya ko sa iyo. Aking Ama, magagawa mo pa po ba akong tanggapin? Anak ko, tumahan ka na. Salamat dahil sa kabila ng iyong pagtangis ako'y iyong naalala. Huwag kang mag-alala. Sa kahit anong panahon o pagkakataon, ikaw na aking anak ay malugod kong tatanggapin. Kasabay ng mga sinabi ng Diyos at pagyakap niya sa akin ay ang pagbuhos ng mga luha na hindi tumitila at kasabay rin niyon ay ang pagkawala ng bigat sa puso na aking nadarama. Ngayon, aking anak, handa ka na. Sobrang dami na ng iyong pinagdaanan at sa dami ng mga ito'y nahubog ang iyong pagkatao. Ikaw ngayon ay bago na. Kaya, ihanda mo ang iyong sarili, harapin mo ang mundo, kasama mo ko, mahal kita, aking anak. Iyan ang tandaan mo. Kasama mo ko kahit saan ka man magpunta, hindi kita pababayaan, lumaban ka, dala ang aking pangalan hanggang sa dumating ang panahon na ikaw ay aking makasama sa aking kaharian.
Pagkatapos niyon ay biglang sumilay ang liwanag sa kwartong dati binalot ng kadiliman at kahit isa ay wala akong masumpungan ngayon ay pinalitan ng Diyos ng liwanag na alam kong kahit kailan ay hindi na mawawala ang kwartong dati sobrang dilim at palagay ko hindi na ako makalalabas pa ngayon ay sobrang liwanag na. At may isa ring bagay na naninag ang aking mata. Isang pintuan na agad kong nilapitan, marahan ko itong binuksan ng may buong tapang, hawak-hawak ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Ngayon, alam ko na kung para saan ang naging mga pagluha at alam ko na rin na may plano ang Diyos sa buhay na hindi ko inakala. Aking napag-isipan na wala na akong ibang gagawin pa, kundi ang sa Diyos magtiwala at manampalataya. Tunay ngang sa Diyos mo lang mararanasan ang tunay na kaligayahan, kalayaan, pati na kasiyahan. Iyan ang aking natutunan sa buhay na ito na akala ko ay walang kabuluhan, ni kahilit at nanik. Anak, mahal kita. Sa oras na ito, malaya ka na. Tumayo ka at umalis na kwartong kay dilim at salubungin ng liwanag sa mas malawak na mundo kung saan ka nararapat. Sa lugar kung saan ako ay makakasama mo at hindi ko pababayaan kailanman. Napangiti ako nang malalang mga pangako ng Diyos. Ngayon ay hahakbang na ako palabas sa kabila ng pintong ito. Mamumuhay ako kung paano ko gustong mamuhay ng Diyos. Hindi na rin ako basta-bastang susuko at isisigaw sa mundo. Ay Diyos, salamat sa iyong tunay na pag-ibig at sa akin ay hindi pagsuko. Itaas ang iyong dakilang pangalan at maghari ka po magpakailan-kailan. Thank you for watching. Click like and subscribe to my channel. Salamat sa panonood. Click like and subscribe to my channel.